Welcome back to The Breakdown. So, gaya ng sabi ko kanina guys, meron tayong special guest. And yung guest natin, men, malupit to. Is, ano to idol to eh. Di ko alam kung anong ginagawa na ito sa Canada bro. Ano siya, if I'm not mistaken, 3-time NCAA Juniors champion for the San Beda Red Cubs. And 4-time NCAA champion para sa San Beda Red Lions. Kasama natin ngayon si Raj Tongko, bro. Idol. Hello. Good evening po sa mga nanonood dyan. Thank you for having me, Coach. And then, yun, thank you. It's so nice to be here. So, game na agad, bro. Bakit basketball, bro? Saan ka ba nagsimula? Basketball, siguro sa family ko na rin. Kasi yung dad ko and then yung brother ko is into basketball also. So, sila yung unang nakita ko talaga na naglalaro. So, sa kanila ko nakuha and then I fell in love with it. So, talagang pinursu ko na rin ever since bata pa, grade school. Started playing na for my school and then tuloy-tuloy na eventually. Bro, nakita ko yung resume mo eh. Ano ba yon? Kasi usually kapag ganun kabata na ganun yung pinagdaanan mong training or yung tinahak ng karir mo, ibig sabihin nun parang early ka talaga gumaling, most likely. Ano ba yun? Like basketball parents ba yung parents mo? Oo, kasi yung dad ko talaga, naglalaro rin siya eh. Pero hindi yung sa mga like NCAA and all, pero nag-player din siya. And then my brother, naglalaro din siya. So, nasa varsity din yung kuya ko at that time. So, sa kanila ko talaga unang nakita eh. Yung basketball. Kasi yun yung the only sport na nilalaro ng dad and kuya ko. So, ako, na-adapt ko na rin eh. And then, nagustuhan ko. So, pinursu ko na. Yeah. Mga anong age ka nun, bro? Siguro bata pa ako. It was like siguro mga grade 2. I started grade 2. And doon na nagsimula nung nasa grade school ako noon eh. Nasa Notre Dame ako. So, at the age of siguro mga 8, 9, yan, I started playing na. Kasi nakikita ko yung brother ko. Mas matanda. May kapatid ako. May older brother ako. So, siya naglalaro na sa varsity noon at that time sa school namin. Tapos nanonood lang ako, ganyan-ganyan. And then yung dad ko naglalaro rin, nakikita ako. And kilala rin siya sa lugar namin, sa place namin, naglalaro. So, ayun. And then nung time na pwede na ako pumasok ng varsity nung grade school. So, nakita ako nung coach and then sabi niya, if you wanna play for the school. And then yun, doon na nag-start lahat from my grade school years sa Notre Dame. So paano nahasa yung skills mo para maging good enough ka para maging varsity ng elementary, bro? Like may formal training ka ba or tinuruan ka lang talaga ng brother mo and dad? Siguro, meron din akong formal trainings during my grade school years. Nagma-Milo best din ako at that time. And then talagang tambay ako sa court. Nung bata ako talagang laging nasa court na ako. Like simula tanghali hanggang hapon hanggang gabi. Nasa court na ako dun sa place namin. Kaya dun ako nahasa eh. And then, yun, pumasok na ako nung varsity team. So may training na dun. And then, yung dad ko, tinetrain niya ako together with my brother. So araw-araw kami. May court ako na maliit lang. I remember sa bahay namin, may court ako maliit yun. Nagtitrain kami ng dad ko araw-araw. Maliit lang siya na court. And then, yun. Doon na nag-start lahat talaga. Yung ano bro, yung, di ba, pagdating mo naman ng high school, Yeah. San Beda, like paano ka napunta ron? Blue chip ka ba? Or walk-in tryout? Hindi, actually, nung grade school ako, yung San Beda kasi nandiyan na yun. Like, mga grade 5 pa lang ako. Kinukuha na nila ako. Gusto na nila ako mag-transfer sa San Beda during that time. Doon ako magtapos ng grade school. Pero my dad and I decided to finish yung school ko doon sa Notre kasi lahat nung family members ko doon nag-aral eh. So sabi namin, tapusin ko lang yung grade school ko. And then, nung pag-turn ko ng grade 5, grade 6, yan, madami ng schools na lumalapit. But then, I chose San Beda kasi ever since nung grade school, dream school ko na talaga ang San Beda. Nung nakakalaban ko sila sa mga liga like SBP and mga Prada, something like that. Parang San Beda talaga yung parang idol ko na team. So that's why I decided to go with San Beda nung high school years ko. Ibig sabihin, sobrang ganda ng pinapakita mo nung grade 5 and 6. Siguro I guess, nung
time na yun, I also, kasi na-expose din siguro ako dun sa mga tournaments na sinasalihan ko. So, marami rin ako nakakalaban na schools. And then, sumasali rin ako sa mga parang, like mga training camps and all. Kaya siguro na-expose. So, nakikita rin nila ako siguro, I guess. Nung time mo sa elementary sa Notre Dame, sinong mga notable players yung kasabayan mo no, na nakakalaban mo? Siguro, ang age group ko kasi, I'm born 96 eh. So, ang mga age ko noon, ang mga kabatch ko niyan, like sila, si 30, yan, batchmate ko yan, 30 Ravenna, sila Subido at that time. Tapos, Sa Lourdes ba? yeah, Lourdes, yeah, yan. Tapos madami rin, yung mga kasabayan ko, sila, yun ang batch ko eh, sila Andre Caracot, yun ang mga batchmate ko, Aaron Black, Tineo sila, madami pang players, I guess. Tapos pagdating mo naman ng San Beda sa Red Cubs, Yeah. like ano yun, diretso ka Team A? Or And then, nag-residency muna ako, like 2 years, and then, yung third year ko, ayun, Team A na. at high school to, di ba? Yeah, high school. So parang 2 years ka lang naglaro ng high school? Yeah, 2 years. 3? Ilan? 3 ba? Hindi, kasi ano eh, so 2 years residency ako, kasi naglaro pa ako sa mga minor leagues, and then I went to Team A ng third year high school. Tapos, dalawang beses ako nag-third year, and then fourth year, kaya 3 times ako naglaro eh. Tapos lahat champion. Champion lahat. Oh, Yeah. winner pala to eh. Tapos heading into college, like yung pinakita mong laro nung high school ka ba, like parang naka-attract ba siya ng ibang colleges na may nag-recruit ba sa'yo at that time? Yeah, siguro, I guess. Kasi nung high school ako, nung graduating ako, meron din ako mga invites na nakuha from other schools. But then again, loyalista sa San Beda, I decided to go with San Beda. Loyalista eh. Kaya doon ako napunta talaga. So gusto ko naman i-repay yung tiwala na binigay nila sa akin nung high school ako. Kaya I decided to go with San Beda. Sino-sinong schools yun, bro? Mga Yeah, nag-recruit- na-invite din nag-recruit ako sa mga, kasi yung mga coaches ko rin at that time, nag-national team din ako noon eh, nung high school ako. So may mga coaches ako na ini-invite nila ako sa mga school kung saan sila nagko-coach. So, ayun, but yung naging deciding factor ko, kasi talagang nilulok kasi San Beda at that time, turning into college din, San Beda was like very dominating sa NCAA, so champion team eh. Ang inisip ko naman, kung hindi ako mag UAP or NC, mag-NC ako, it's only San Beda kasi nandun na ako eh. Homegrown, and then champion team ng San Beda, so nowhere else to go talaga for me. Actually, nga pala, naglaro ka nga pala ng Gilas. No, Yeah. Tama, U16? Or U18? Yeah, under 16 and under 18. Kwento mo naman yung 13. experience nun, bro. Like, paano nangyari yun? Siguro, yung sa national team naman, ever since grade school, part na ako nakalaro na ako sa under 13 national team din. And then, nung 16 ako high school, yan, napasok din ako sa national team, under 16, under kila Coach Olsen Racela naman, yung that time, yun yung coach ko. And then, yung U18 ko was Coach Jamaic Harinia. I think ang naalala ko sa U18, yung kay Coach Jamaic, if I'm not mistaken, ito yung sila Isaac Go, Kobe Paras, Yan, si Kobe Paras kasama ko yan. and Batchmate ko. kalimutan ko yung team eh. Pero ang lupit ng mga kasabay mo, bro. Kobe Paras. Yeah, And- pero like, yung experience nun, bro, like, kasi obviously, lahat ng player pinangarap maglaro sa national team, bro. Like, ano yung feeling nun? Like, Siguro for me, isa yun sa mga highlight nung career ko. Kasi yun yung mga talagang masarap ma-achieve eh. Kasi 'di ba, to be part of the national team representing your own country, talagang nakaka-overwhelm and very masarap sa feeling kasi you represent your country, eh. 'Di ba? Pinaglalaban mo yung bansa mo sa sport na nilalaro mo, which is very fulfilling for me. Masarap. Kasi ang daming experience din eh. So, nagko-compete kami sa, internationally. Like FIBA Asia, SIABA,
representing the home country. Kaya Ano ba yun, bro? By invite ba yun? O may tryout ba ang national team? national Under 18? team is, may selection siya. So may pool. So nagkakaroon siya ng pool. Like, actually nagsimula rin siya sa tryouts eh. So all over the Philippines na siya. Sa batch by age. And then, pakonti ng konti hanggang maging training pool, hanggang maging mabuo na yung final lineup na maglalaro sa FIBA or kung ano man tournament. Pero alam mo, kwento mo yung experience nun. Kasi alam ko sa seniors team, di ba usually bumubuo nga sila ng pool. Yeah. At tapos ang dami talaga nakakat. And then marami talaga sa mga players na yun, bro. Na kunyari, bubuo sila ng parang pool of like 21 or 16. Obviously, 12 lang yung makukuha. Yes, Tapos meron talaga mga players doon na alam mong kahit anong mangyari, hindi talaga sila masasama sa final lineup eh. And diba? And then merong mga crucial players doon, usually yung last two, na parang ang hirap na pagpilihan. Mahirap Usually buuin. ganun, di ba? Di ba? Yeah. And kwento mo yung experience na kung ano man sa mga kakampi mo or kung ikaw ba yung napunta sa ganong scenario na shit, ako ba yung makakat, Yeah, bro? yeah. Or masasali ba ako sa pool? Kasi yung iba, parang kahit hindi ako masama sa pool, lalaro pa rin ako. I know. Yung sa'yo, bro, ano yung... Siguro sa akin naman, na once na napasok ko na sa pool, like yung players na yun, depende na lang din siguro yun sa final 12 kung ano yung kailangan ng coach or ano yung system. Depende na lang din yun kung anong feel ng coach na like mama-maximize niya during this tournament or what. Pero once na mapasok ka sa pool, it means na you're Privileged na already, siya, no? yeah. Sa Nandun ka na sa team eh. It depends na lang talaga yung bubuing lineup for that specific tournament or what. Tapos no, pag nung naglaro ko na sa college, bro, sa San Beda, like, ano yung experience nun? Like, paano yung proseso nun? Naging main player ka ba kagad or starter ka ba kagad? Or... Siguro nung pagpasok ko sa college, kasi pagkapasok ko ng first year college, na team agad ako eh. So, at that time, madami pang notable players eh. Andun pa sila Baser Amer, like, heavy talaga yung rotation ng guards eh. Sinong Si guard? Baser Amer, si Koga, si Sara. So madami rin nung pagpasok ko at that time. Mga veterans yun. Like sila Baser Amer, alam naman natin. Robert Bolick? Bolick later on pa pumasok yan. Oh. Yeah. Ang batch ko kasi na pumasok ako noon, rookie year, ang kabatch ko kasabay ko si Mocon, tsaka si JV Mocon. Ayun. Tapos ang guards noon sila Baser. So, pero I was able to get my minutes naman. Lahat yun, mga successful na PBA players. I know. Yeah. Pero how was it like competing against those sa practice? Ganun? I mean, syempre, 'di ba, kilala naman natin yung mga players na yun. So, ayun, madami akong natututunan sa kanila and masarap talaga silang, ayun, every day you get to compete with them. So, madami kang natututunan plus sila rin yung magiging mentor mo kasi syempre point guard sila, especially Baser. Very smart na point guard. So, madami kang matututunan talaga sa kanya. So, every day sa practice, ayun, syempre, kalaban mo siya, matcha-challenge ka, and then, matututo ka rin sa kanya talaga. Madami kang makukuha sa kanya. Plus, gina-guide niya ako. So, I'm all hands down to, yung mga veterans ko at that time. Hindi naiintindihan ng maraming player. Minsan, makapractice mo lang yung mga greats na gano'n. I know. Dami ka na makukuha eh. Totoo yun. So, mag-move forward naman tayo, bro. Like, after ng college stint mo, di ba, nag-transfer ka sa pro sa MPBL, di ba? Pero like, bago mo sagutin yung tanong, magko-commercial break muna tayo, guys. Magbabalik ang The Breakdown. Welcome back to The Breakdown. So, to continue the story, bro, punta naman tayo sa professional career mo. Yeah. So, after ng collegiate career mo, naglaro ka sa MPBL ba muna or nag-D-League ka muna? Nag-D-League muna ako. Yeah. For what team? I played for Wangs. Talaga basketball club siya sa D-League. And then nag-MPBL na ako nun. Paano naman nangyari yun, bro? And ano yung experience dun? Siguro after college ko, yung last playing year ko sa San Beda, parang nag-decide ako na hindi muna magpa-draft eh. Sabi ko, I'll gain more experience and
I'll work on my game pa. So I decided to magdilig muna ako and then MPBL. And then bago ako magpa-draft. So, yun, 2019, nagdilig ako and then nag-MPBL ako sa Caloocan that time. Parang to prepare for sa draft nga sana, ganun. And then, ayun, pandemic happened na after that. So, naipit, natigil yung basketball for like 1 to 2 years, di ba? Nangyari. And then, ayun. So, fast forward, nung last playing ko sa MPBL was 2021 or 2022, I guess. Sa Manila naman. Yun. Pero yung naglaro ka sa Caloocan, bro, like, sinong kakampi mo? Sinong notable na kakampi mo dun sa team na yun? Sa Caloocan, dami. Si Vosotros, Oh. Paul Sanga, yung mga kampi ko. Si AJ Mandani. Sila Labing-1, yan. Dami rin. Dami mga players na... Kamusta naman? Babad ka naman? Yeah. Sila Thomas Torres, yan, kampi ko. Nakakalaro naman ako. Tapos, actually, maganda naman. Okay naman yung nilaro ko sa Caloocan. Pero hindi kami yata pumasok ng playoffs nun eh. Pero sabi mo, last ka naglaro ng MPBL 2021. Yeah, So, 2021 from yata, that or 2022. Bago ka pumunta rito, ano ginagawa mo? Nung after nun kasi, 2021 pandemic, nagkasakit ako eh. Nagkaroon ako ng health problems. Parang around, basta when pandemic started, nagkaroon ako ng problema health-wise. And then, tumagal siya eh. I was diagnosed with parang IBD, parang something with my immune system eh. So, inflammatory bowel disease. Sa intestines ko naman yun. So, yun din yung isang factor kaya nag-rest ako. Kaya tumigil ako mag-basketball at that time during the pandemic eh. So, sabi ko mag-rest muna ako kasi medyo I was really hindi maganda yung physical ko nun eh. Kasi health-wise, medyo nagka-problem ako. So, doon ako nag-start din pala mag-rest and mag-slow down. Plus, kasi pandemic din eh. Sabi ko, medyo hindi pa siya So, doon ako nag-slow down. So, yun na yung pinaka-last ko, 2021. And then, nagre-recover ako nun health-wise kasi medyo tumagal din yung problems ko with my health. And then, yun 2023, parang, nasa ba ako nun? 2023. Wait lang, pero ngayon cleared ka na. Yeah, Maglaro. pero meron pa rin actually. Pero manageable na siya na ma-manage ko naman. Pero before that time talagang I was going through a lot. Paano yung bro? Hindi ka na nakapagpa-draft sa PBA. Hindi na ako nakapagpa-draft kasi 2023 na ako noon eh. Nag-work na ako noon. Was able to get a chance to work sa city government of Makati naman sa office ni Cons Martin Arena. So, nakapag-work ako 2022 to 2023 while nagko-coaching na ako nun. Doon ako nag-start pumasok sa pagko-coaching naman. Like, sinimulan ko na siya i-explore yung pagko-coach while nandun ako sa City Government of Makati. So, nagko-coach ako ng mga teams sa City Hall and sa mga inter-villages around Makati. Doon ako nag-start. Pero gusto ko lang i-ask bro, bilang isang basketball fan bro. Sa tingin mo, ire-regret mo yung decision mo na hindi ka nagpa-draft right after college? Siguro for sure. It'll haunt me. Sabi ko, it'll haunt me forever. Kasi that's the only missing piece eh. Yung PBA, yung pag-enter mo ng PBA draft. Yun na lang yung parang pinaka-icing of the cake na hindi ko na gawa. But, Saka bro, pwede ka na, di ba? Right after college. Pero pinili mo na hindi. Yeah, pinili ko hindi kasi gusto ko sana mag-gain pa ng more experience. Gusto ko pa mag-train para talagang pagpasok ko ready. And then, yun nga, pandemic happened and then nagkasakit ako, nagka-problema ako health-wise. And then, 2023, yun, nagkaroon ako ng chance to work. Nag-work ako. And then, now, I'm here. So, but originally, that was the plan talaga eh, to magpa-draft. Pero bro, yung health condition mo ba, ibig sabihin ba nun, hindi ka na pwedeng maglaro ng high-level basketball?
Actually, at that time, talagang mahirap yung situation ko. Kasi, Hindi, Obs- ngayon. Ngayon. ngayon, Mm. ngayon manageable naman eh. Kaya naman siya. Kasi ano siya eh, parang immunocompromised ako eh. So, it depends on my immune system. Pag na-trigger siya, pwedeng bumalik yung sakit ko. So, I mean, kaya naman kasi nakakapaglaro ako eh. Pero kailangan ko i-maintain kailangan maganda yung healthy ako and maayos yung katawan ko. Kasi pag hindi, pag na-trigger ako talagang medyo super physically drained ako and hindi ako maka-function pagka on flare ako sa sakit ko eh. Yun, mahirap talaga. So, move forward naman tayo, bro. Paano ka naman napunta ng Canada? Canada, kasi yung wife ko, nag-aral siya dito last year. Umalis siya 2022, I guess, yeah. So, nag-aral siya dito and then the original plan was sumama talaga ako. Like, sabay kami alis noong 2022 but then, sabi ko nga na hindi muna ako susunod kasi ang plan ko talaga is magpa-draft. But, yun nga, nag-iba yung ihip ng hangin. So, fast forward, after a year, nandito na ako, sumunod na ako. Kakadating ko lang last December. December lang ako dumating. Yung wife ko was last year pa. So, sumunod lang ako. Kumbaga binitawan mo yung PBA dream mo Yeah. para sa family, parang ganun. Siguro, ganun. Para sa future na rin. Yun na lang yung iniisip ko. Yung, Pero kwento natin, bro, gaano kahirap yung desisyon na iwanan yun? Mabigat talaga. Like, mahirap. Siguro one of the hardest decisions is to let go of your dreams, di ba? Yun naman, Pangarap ng bawat yeah, di ba? Filipino Yun player ang yun. pangarap ng lahat ng basketball players, di ba? But then again, siguro depending na lang din sa mga situation na nangyari sa akin at that time, yun nga. So, nag-iba talaga yung mentality ko rin. So, nag-focus na lang ako sa future talaga. Like, kasi, di ba, basketball nandyan naman yan eh, forever. Plus, sabi ko nga, ang dami ko na rin naman na experience, like, basketball, dami nang natulong sa akin and all. And, I mean, almost buong buhay ko ever since bata, like, basketball. Baka sabi ko nga, siguro, yun din isa sa mga prayers ko na baka nga nire-redirect ako ni Lord kaya ako siguro nandito. So I'm just focusing na lang sa future talaga. Kasi syempre tumatanda na rin tayo eh. So yun na lang yung naging focus ko. Ibig sabihin ba, no, bro? Pero mahirap. So, pagdating mo rito, ibig sabihin ba nun, parang hindi mo na ina-expect na magbabasketball ka pa ulit? I mean, siguro may ganun. May ganun. Kasi sabi ko nga, iba na dito eh, 'di ba? Nung pagdating ko dito, hindi katulad sa Philippines na that's the ultimate goal eh. Iba na yung buhay dito. Pero hindi ko pa rin naman inaalis kasi basketball will always be there for me. Nandyan lang yan. Hindi naman mawawala sa akin yan. Kasi nga, sabi ko nga, trademark na yan eh. Buong buhay ko basketball. So, feeling ko hindi naman siya mawawala. But if there's a chance, I mean, siguro, why not, 'di ba? Pero ngayon, naglalaro ka pa rin dito, di ba? Oh, yun nga. Shout out to Jello yan. Si Jello yan. Na-meet ko si Jello. So, siya yung pagdating ko dito, syempre, hindi naman mawawala yung basketball sa atin. Yung unang pagdating ko dito, malungkot eh. Wala akong ibang magawa. Wala akong ibang kilala. Winter. Sabi ko, naghahanap ako ng basketball. And then, yun. Si Jello, na-meet ko yan. So, siya yung nagsasama sa akin. Sinasali niya ako sa mga league. Yun. Shoutout to Jello pala, Kenway, Idol. tsaka Ride Rich. Yun yung mga nilalaroan ko during pagdating ko dito eh. So ngayon, bro, na parang nabalik ka rin sa parang ito yung norm mo eh. Ito kay naglalaro ka pa Yeah, rin. Although, hindi same, pero I know. nagba-basketball ka pa rin. Mhm. Ano yung future plans mo, bro, sa basketball? Ano yung mga goals mo? Siguro, kasi yun nga, basketball, parang yun na yung pinaka-forte ko eh. So, ang plans ko rin, future plans ko is, ayun, mag-coach din. I-try ko yung, kasi pumasok na, bago ako umalis ng Philippines, nag-explore na ako ng coaching eh. So, na-try ko na and then, eventually, nagugustuhan ko and then, yun, gusto ko rin, yun yung mga goals ko and future plans ko nga pag eventually here in Canada na pumasok sa coaching, skills training, kasi sayang naman yung experiences and knowledge na nag-gain ko throughout my career na pwede ko i-share sa mga aspiring basketball players na gusto maglaro sa atin or dito, matulungan ko kung gusto nila kasi na-experience ko how to play NCAA,
to play internationally. So, pwede ko i-share yung mga knowledge na nalalaman ko to help them. Pero kwento mo bro, ano yung experience mong narating sa coaching sa Pilipinas? Sa coaching yan, yung nag-start ako mag-train din ng mga bata around sa area namin. So gumagawa rin ako ng mga one-on-one skills training, and then yun yung head coaching, na try ko mag-head coaching for yun nga nung pumasok ako, nag-handle ako ng mga teams sa city government of Makati, and then sa mga inter-villages na try ko, and then I fell in love with it. Tapos sabi ko parang gusto ko i-pursue. So gusto ko mag-aral ng coaching talaga dito na siguro kasi nandito na ako eh. So yun yung mga future plans ko. Pwede ko bang i-ask bro, just in case may nanonood dito na Yeah. parang naghahanap ng coach or may mga players na naghahanap, gusto magpa-train. In terms of like coaching a team bro, ano ang coaching philosophy mo? Coaching philosophy ko kasi I believe in hard work talaga tsaka system eh. So yun yung parang pinaka philosophy ko pag So, maging coach ako. Very systematic ang Yeah, tinatakbo very mo sa isang team. siguro, yeah. Yun yung parang gusto kong maging, if ever magiging head coach ako, it will be, may system talagang very organized. Yun yung maganda for me. Yun lang. Kasi yun yung mga, throughout my experience, ganun eh. Kaya yun yung gusto ko, if ever, mag-handle ako ng team. Okay. So, medyo naubusan na tayo ng oras, guys. Marami pa kaming pwedeng pag-usapan ni Idol. Pero, yun nga, unfortunately, limited yung time natin. Pero bibigay ko muna yung oras, bro, kung meron kang gustong i-promote, i-plug. Ayun, sa mga gusto pala magpa-train, if ever meron tsaka may mga opportunities, especially basketball related, yun, message nyo lang ako, and please follow me sa sa Instagram and Facebook at Raj Tongko. Message nyo lang ako if meron mga gusto magpa-train or what, magpa-coach and may opportunities dyan. Ayun. Tapos shoutout pala sa wife ko, kay Ching. Ayan. Congratulations kasi gagraduate na siya next week eh. And then shoutout sa family ko back home, yung parents ko, si mama at si papa, and my brother Andy, and to the whole Tongko family. And then shoutout din sa family ng wife ko, the Arenas family, sila tito and tita, and then yung siblings niya. And then to my Aurelia family, sila Ate Malu, and then Kuya June, and to the group. And then yung landlord namin, si Ate Cheryl and Adam. And then yung mga friends ko, sila Hero and Boom. Ayan, sila Kuya Ogie, sila Jello, shout out. Yung mga tumutulong sa akin dito sa Canada kasi talagang wala kaming connections dito. Ayan, yung mga true friends lang na nami-meet ko. Ayan. So yun, shout out sa inyong lahat. Yeah. Ayun, so bro, maraming salamat pala sa Yeah, oras thank mo. you, thank And makita-kita tayo ulit next week dito sa The Breakdown.